sa inyo. None other than our classmate, our very own Chief Strategy Officer, Mr. Joseph Lee! Anyway, palakpak sa ating naging sa CSO, ladies and gentlemen. Yun, sige, ito po kayo. Pwedeng palakpan po natin si Doc Behind, no? Anyway, actually, this is my first time po na gawin ko na now. Actually, this is also part ng asset na training na ginawa lang namin itong regular para sa lahat po ng mga bago or gusto pong mag-refresh na maging positive, pwede nyo pong balik-balikan every Wednesday. At normally, ang mga nagkakandak dito talagang mga hindi lang po management at even minsan mga top distributor. Kaya ready na po ba kayo? Yes! Kumain na ba kayo? Yes! Sigurado kayo? Yes! Okay. May first timer po ba? Yung hindi pa member? Pataas naman ang kamay para... Wow, first timer ka? Bili ba ka? Lakas ng loob mo eh. Okay, sino pang first timer? Meron pa? Ayun, dami din. Well, anyway, sa mga hindi po nakakaalam, nung ako po nag-network before, ito po yung pinaka-favorite ko po na topic. Kasi gusto ko to kasi makaka-relate po talaga kayo dito even hindi po kayo nag-network. Na even sa the way of life, pwede nyo itong magawa. Ngayon, itong Ascend na yan. Ang pinaka-purpose po nito is for you to familiarize ano ang meron sa Ascendra. And at the same time, ano yung mga dapat nyo pong gawin for you to become successful. Kasi, di ba sabi nila, why do we need the Ascend education program? For one reason, para mas maintindihan ninyo, parang itong purpose number 1, move from luck to real entrepreneurship. Ang luck, actually, tinatawag natin siyang swerte, pero ang ibig sabihin po talaga ng luck is laboring under correct knowledge. In short, mas magiging maswerte ka kung alam mo kung paano at kung ano ang dapat mong gawin. Parang ganito, tumataya ba kayo sa loto? Yes! What if 4 na numero binabaldis mo? Ba't natatawa yung iba? Okay, tumataya ka sa loto, sabihin natin yung 6 na dapat na numbers na mahuhulaan nyo, 4 lang ang sinusulatan nyo, mananalo po ba kayo? Yes! Now, ganun din sa life. Now, actually, for us to become successful and get whatever we want in life, madali lang po talaga siya. Lagi ko siyang sinasabing madali kasi nagawa ko, naturo ko. Ang nagiging passion lang dito minsan, marami sa atin na gusto natin baguhin buhay natin, pero ayaw natin baguhin kung sino tayo. Kasi ending, gusto mo ba o ayaw ang nangyayari sa'yo? Pag ang sagot mo oo or hindi, ang pinaka magpapabago niyan, walang iba kung hindi ikaw pa rin. Lagi ka bang naaabuso ng mga taong nakapalibot sa'yo? Opo. Tama naman, di ba? Okay. Ayun. Okay lang po yan. Walang masamang sumagot kasi yan po yung ganda ng pagsiseminar. Maselting po kasi ang speaker kasi salita ng salita, nagtatapon ng energy. Maganda kayo din nagtatapon pabalik. Kaya ang pagtatapon niya, sumagot ka lang. Walang judgment po tayo dito. Okay, yeah. Kung lagi ka pong naaabuso ng mga tao na kapalibot sa'yo, ang tanong, sino ba ang may kasalanan? Sila o ikaw? Madaling sabihin tayo. Tama? Or kung mga trained na po kasi kayong networker, syempre madali talaga, alam natin na tayo. But on the average, ang alam natin palagi, ang laging may kasalanan ibang tao. Bakit ka laging kapos? Ang iniisip natin, ang may kasalanan ng gobyerno. May kasalanan ng flood control. Diba? Pero ang dulo niyan, tayo pa rin. Kasi ang dami nang dumaan sa iyong presidente, ang dami nang dumaan sa iyong taon, ang dami nang dumaan sa iyong pangyayari. Kung hanggang ngayon wala ka pa rin pera, ikaw ang may problema niyan. Tama, Kaya lang, mas masarap magturo kaysa turuan, ituro sa sarili natin. Tama. Pero, ang pagbabago, mas madaling mangyari kung magsisimula po sa atin. Yes. Ang Earth, ang mundo natin, is just an illusion. Lagi kong sinasabing illusion lang to kasi magkakaiba ang mundo ng kada tao. Parang sa babae at lalaki, magkaiba ang tingin nila palagi sa isang bagay. Ganon din ang mundo natin na kung ang tingin mo mahirap ang Pilipinas, hindi mahirap ang Pilipinas, mahirap ka lang mag-isip.
Kaya we need to change ang reality natin. Hindi natin mababago ang realidad natin kung hindi natin magbabago simula sa atin. Ako, I could still remember, nung isang araw nasa Green Hills kami, dumaan kami doon, yung dinaanan namin, yun yung exact location na nakasakay ako sa bus, nakatingin ako sa bintana, dinanamnam ko yung hangin ng ordinary bus, tapos sabi ko, yes, yayaman na ako. Doon ako nagsisimula, nakasakay ako nun sa bus, ordinary bus pa, hindi pa uso doon. May aircon bus na rin, pero pag nagtitipid ka, ordinary bus, time flies so fast, kasi 22 years na ako, lahat ng promises sa industry ng network marketing nangyari po sa akin. Pero by doing, yung laboring under correct knowledge. Kaya ang purpose po ng Ascend training po natin is nire-reprogram po namin kayo lahat. Kasi your life will never change if you're not going to change. Kaya ang sisimulan natin, i-reprogram. Kaya ako, advice ko po sa inyo, kung kaya nyo lang naman makinig ng training, linggo-linggo, gawin nyo to. Kasi ilang taon tayo bago natuto kumain, ilang taon tayo natuto bago magsulat, maglakad, magsalita. It takes years. Kaya don't ever think na magbabago buhay nyo sa isang beses na pag-a-attend ng ganito. Dapat isa puso, isa buhay niya to. Clear? Yes. Okay. That's number 1, move from luck to real entrepreneurship. Yan pong isang purpose po namin na gagawin po sa inyo sa Ascend Education Program. Sunod is establish clear roles and responsibilities. Dito na po papasok kung ano na po ba ang sitwasyon nyo. First timer po ba kayo? Sa mga first time, ang pinakatrabaho nyo, number 1, maintindihan ng business at maging part ng Ascendra. Sa mga member na rin naman po, maintindihan mong in and out. Ako tip ko po sa inyo lahat, ang pinaka-rules sa mga bago, maka-attend po kayo ng lahat ng trainings. Lahat ng trainings po sa Ascendra, ma-attendan po ninyo lahat. Kung gusto nyo pong ulit-ulitin, much better. Ang gagawin nyo lang naman, anong itatanggal nyo? Pigilan nyo na manood ng TV. Kung nanonood ka ng Netflix, siguro bawasan mo na lang muna. Kung may mga wala, tambay ka lang naman ng tambay, ba't hindi ka na lang dito tumambay? At least masaya pa dito, malamig naman. Tama? Ngayon, tip ko po sa inyo lahat, masubukan lahat ng produkto. Nainom nyo na po ba yung best barley? Yes! Anong nangyari sa inyo? Yes. Madali makapupo. Tama ako. Sa akin, napakaganda ng pupo ko at napakasarap ng tulog ko. Yun ang pinakapansin ko na ang lalim-lalim ng tulog ko yung pagkagising ko sa umaga. Parang asin talaga nakapagpahinga ka ng taon. Kasi nakaranas na po ba kayo na natulog ka, pagkagising mo, pagod na pagod ka pa rin? Yes! Yun, ang ganda po ng products natin. Natry ko na yung Best Barley, Omega Life, everyday umiinom ako. Yung Barley Fusion, try nyo. Yes! Anong lasa? Masarap. May iba po ako nakita dyan, malala. Kinakain ng hindi na tinitimpla. Sabi niya, apply gusto mo. Sabi ko, okay lang. Ayaw mo na. Mali ko ba kung saan galing yung kamay nun? Hindi pinakilagay na din yan. Okay. Kaya dito, don't worry, habang tumatagal po, nagbabago din po ang role nyo. Pwedeng sa dati, nakaupo ka dyan, kinakabahan ka, nakikinig ka sa mga tabi-tabi kung anong nangyayari. Baka pag tumagal, medyo maingay ka na dyan, pumapalakpak ka na rin, di ba? Nakikiganong-ganong ka na rin. Habang tumatagal, baka nauutusan ka na mag-erase ng whiteboard. Habang tumatagal, nag-i-intro ka na. Yun po yung role. So, habang tumatagal, nagbabago. Baka sa susunod, nagdadala ka na ng tao. Pagdating ng oras, nag-claim ka na ng cheque. Susunod, nahihit mo na yung mga travel. Yun po yung magiging rules nyo pagdating ng oras. And i-discuss po namin yung lahat-lahat. Sunod, ang purpose number 3, grabe ang bagal. Okay. Ang purpose number 3, shift focus from money to mastery. Ang pera is just energy. Hindi po masama ang pera. Sino gusto ng pera? Oh. Very good. Unahin ko, hindi po masama ang pera. Masarap po ang maraming pera kasi marami kang pwedeng magawa. Ang tanong, huwag niyong habulin ang pera kasi pag hinahabol mo, tumatakbo. Ang dapat niyong gawin, paano lalapit ang pera sa inyo? Tanong, paano nga ba? Paano? Pero lang. Isa lang ang kailangan niyong gawin, one word. Magaling ka dapat.
may pera sa problema. Kung mas marami kang problema, palakpakan mo sarili mo. Kasi hindi ka bibigyan ng mahirap na dadaanan kung hindi magandang buhay nag-aantay sa'yo. Mas kabahan ka po pag ang dalig ng pinagdadaanan mo. Kasi walang tiwala sa iyo nasa taas. Dalian natin, kawawa naman ito. Di ba? Kaya ka tinagtad ng mga pinagdadaanan sa buhay mo kasi ang tawag ko dyan, yan ang practice mo. Pag nasolve mo yan, may mga tao ka sa baba na magkakaroon ng problema na pareho ng problema mo. Pag yung problemang mo, tinakasan mo, at naging problema ng iba, dalawa na kayong tatakas. Kaya mga problema mo yan, ang problema ka, tinakbo mo yan, tara. Ang dapat, harapin mo head on. Lahat ng problema may solusyon. Sisiguraduhin ko kayo. Walang problemang walang solusyon. Pag head on mo yan, mas madali. Di ba parang ganito yan eh. Ang eagle, anong ginagawa ng eagle? Lumilipad sa taas ng bagyo. Hindi siya bumababa sa baba ng bagyo sa ulan para hindi siya maapektuhan. Dapat ganoon din po kayo. May nakalimutan ko isang animal na pag nagkakaroon ng snow, imbis tumakbo siya palayo, sinasalubong niya yung snow para mas maging mabilis matapos. Ganon din ang buhay. Ang problema sa atin, pag may problema tayo, di ba ang hirap matulog? Tama? Yes. Konting tulog, nagigising ka agad? Tama? Akala natin negative yun. Anong ginagawa natin? Hindi makatulog, iinom. Hindi makatulog, mga problema. Grabe, ang hirap-hirap matulog. Kaya ka hindi pinapatulog ng katawan mo kasi ang sinasabi niya, magsipag ka para masolve mo problema mo. Kaya lang mali yung reaction natin sa binibigay sa atin ng extra energy. Gaano kasarap na marami kang problema? Unang-una, hindi mo kailangan matulog ng buo. Tama? Pangalawa, ang daming nagmamotivate sa'yo para baguhin yung buhay mo. Sino yun? Kailan ka magbabayad? Dadalawin kita dyan, isusubo kita, padidimanda kita. Di ba motivation nun? Di ba pag nakaka-receive ko nun, gumagalaw yung buong katawan mo? Tama? Hindi lang natin alam kung paano siya gamitin. Kasi nga, ang na-train sa atin na pag may problema, tumakbo, pag may sakit, inom agad ng gamot, rather than itama kung ano yung dapat. Yeah, for me, para ang pera lumapit sa'yo, dapat magaling ka ng lahat ng problema. Ngayon, anong solusyon? Hindi ba hindi mo naman madadaan ang lahat ng problema? Tama? Isa lang ang solusyon niya. I-text mo yung nasa taas mo, yung sponsor mo, yung invite sa'yo. Ikwento mo yung problema mo, siya ang pasolve mo. Yung i-advise niya, yun ang i-advise mo dun sa taong sa baba mo. O di nagbukang magaling ka. Tama? Huwag niyong pagpahirapan sa sarili niyo kung ano man ang pinagdadaanan niyo, kung ano man problema ng mga kilali mo, meron ng taong naging problema yan at nasolusyonan yan. Ako ipupusta ako kahit maglaro tayo dito mamaya, magbato kayo ng problema, magbibigay ako ng solusyon. Hindi ako aabutan ng ilang segundo mag-isip ng isasagot sa problema niyo kasi siguro 1000 beses ko nang narinig yun ang problema niyo. Kahapon nga natawa ako eh. Ay makulit. Pero dapat marunong din kayo mag-amoy. May message sa akin, magpapakamatay na daw siya. Sabi ko, visit naman ito. Bakit kasi binasa ko eh. May kamiting ako, nagtsatsatan kami. Nabasa ko, magpapakamatay na po ganyan. Di syempre, pag na may namatay, konsensya ko. I-reply ko, dulo. Gusto mangutang. Sabi ko, nayari. Nagadrama. Mapaktangin mo ba ako? Sabi ko, hindi po. Kasi nabasa ko ng hindi talaga genuine yung ano niya. Gusto niya lang mangutang, nanakot lang na magpapakamatay. Nung una, nung na-block ako nung una, pero nung naintindihan ko na, sabi ko, pwede ko kitang turuan, solusyonan problema mo. Pero kung papahiramin kitang pera, Pasko. Kasi dulo, kahit pahiramin kita ng perang yan, ending, kung hindi mo babaguhin yung cost, bakit ka nabibitin, sigurado ko, magkakautang ka pa rin pagdating ng oras. Kaya kung meron, sabi ko nga kanina, kung meron kayo dapat gustong ayusin sa sitwasyon nyo, huwag yung sitwasyon. Ayusin yung sarili nyo. Kasi pag inayos yung sarili nyo, yung sitwasyon, madaling maayos siya. Pag marami po kayong utang, huwag po kayong malungkot. Kasi unang-una, ang dapat nalulungkot, yung may utang, ay yung inutangan nyo. Tama? Kasi nasaan ba yung pera?
Sakit na. In-enjoy mo na, di ba? O ba't ka malulungkot? Di ba? Kaya, i-correct mo natin yung mindset na yan. Dulo, kung marami kang utang, ang tawag ko po dyan, it is your next level. Kasi kung dapat lahat ko ng utang binabayaran, huwag niyong takbuhan. Kasi pag nabayaran mo lahat ng utang mo, kaya mo na ulit-ulitin yun. Eh kung kaya mo na, kung dati binayaran mong utang mo, kalahating milyon, nabayaran mo, di yung susunod na tatrabuhin mo kalahating milyon, savings mo na. Na-gets mo natin? Kaya ang namnamin nyo yung lesson. Kasi pag natuto kayo na paano ang pera lalapit sa inyo, babagyan ng pera. Kasi ang pera, premium lang naman po yan. Papi lang yan. Hindi naman talaga yung totoo. Kung ang tanong ngayon, paano siya lalapit? Ang pera lumalapit sa mga taong positive. Ang pera lumalayo sa mga taong Negative. Pag negative ka, problema siya, tama. Sakay ka ng taxi, ikaw yung problema eh. Kasi gusto mong sumakay para mapabilis. Yung taxi driver, yun ang positive. Kasi siyang solusyon. Sino ang nagbabayad? Negative. Gusto magpasolve ng problema. Sino ang binabayaran? Positive. Nag-solve ng problema. Kaya dapat maging magaling kayong problem. Sino ang pagpapractice nyo? Lahat ng problema nyo. Pag natapos ka na, naboring ka na, mangialam ka na ng problema ng iba. Ano bang problema mo tulungan itali ka? Doon ka gagaling eh. Kung nasa hub kayo, solusyon mo na kasi paulit-ulit lang po ang problema. Sisiguro may mga iba ang problema ganito. Eh, si ano kasi hingi ng pera? Siya ba ang problema o ikaw na padala ka naman ng padala? No offense po sa mga kabataan if you're already earning. Huwag po masyadong magbigay ng malaki sa magulang. Kasi ang magulang po, hindi lang po yung nauubos. Pag nasanay po ganito kalaki binibigay mo, ganito na kalaki lagi ang hihingi niya ng pataas. Kaya maganda, magbigay ka lang muna ng tama sa'yo na huwag mong pabayaan ang negosyo mo. Kasi ang nagpapasok sa'yo ng pera, itong negosyo to. Ang binibigay mo pera kasi doon tayo lang nakakonsensya eh. Na di ba minsan naging, ang nakakaawa nga, ginagawang solusyon, parang investment ng magulang ang anak. May narinig ako, yung anak niya, 9 years old. So, anak, pagbuti mo buhay mo para paglaki mo, alagaan mo kami. Sana mag-correct po natin yan. Kung sa may mga edad naman po dito, it's better for you to have your own income. Mas masarap po na marami kang pera kahit matanda ka na kasi pinag-aagawan ka ng mga anak mo. Aminin natin, pag wala kang pera, ate, dyan na muna sa'yo si mama. Daw, sige, isang araw lang, balik ko sa'yo bukas. Tama? Pero pag may pera ka, okay, dito ka mama, bakasyon na sa akin. And that's life. Kaya yun ang dapat na makorek po natin. Ang pera, uulan na yun, babaguhin po kayo pag positive lang po kayo. Clear? Yes. Okay. Number 4. Ayun. Structured and consistent learning. Ito, tip ko na lang po sa inyo. Attendan nyo lang lahat ng training ng Ascendra. Your life will never be the same again. Ang swerte nyo nga po kasi mga training na ganito, halos wala na po kayong binabayaran. Technically, if you're going to attend this kind of training, mahal po talaga ang gastos. Kasi katulad sa akin, 22 years na po ako sa industry ng network marketing. It's more on paghahandle po ng tao. Hindi po siya isang beses ko lang ito narinig, natutunan. Personal experience ko to. Kaya sana ma-appreciate nyo to kasi minsan hindi natin na-appreciate yung andyan. Hindi na-appreciate natin yung libre, pero yung matututunan nyo dito, ito na yung makakatulong for you to change your life. Okay? Sunod, purpose number 5, develop clear, transferable skills. Kaya nga sabi ko, ito, inote nyo to, kung meron akong bago ngayon, ito lang ipapagawa ko. Kaya ang trabaho nyo lang po, mag-monitor. Number 1. Ano, pag bagong recruit ko to, anong gagawin ko? Attend ko na lang ng training. Lahat ng trainings, events ng company, umattend ka. I-monitor ko na lang siya. Anong mas madali? Magpa-attend, magdala ng guest, o ikaw magsalita dito? Pa-attend ka na lang. Lahat ng trainings, patinin mo, dapat lahat ng downlines mo maka-attend sa lahat ng trainings and events. Clear? Yes. Okay. Number 2, products. Matikman. Ano bang matikman? Taste? Ano ba? Yun.
Try the products and sell. Matry nyo lang po yung tatlo at makabenta kayo yung tatlo. Bahala ka na lang kung gusto mong career yung pagbibenta. Pero kung hindi, at least madaanan po dapat yun ang lahat ng mga bago nyong members. Clear? Number 3, makapag-join packages. Sa lahat ng packages. From A to E. Makapag-benta kayo, makapag-enroll kayo ng package from A to E. And lastly, number 4, maka-upgrade ng executive. Yan lang na 4 na yun ang ipapagawa ko. Tapos ang trabaho nyo sa lahat ng bagong member. Clear po ba tayo? Yes. At least may monitor. May nakita mo yung mga ibang group na may monitoring sheet na sila. Importante ito para alam. Kasi marami pong tao na nahihirapan po sila mag-decision on their life. Kasi nasanay po tayo na may nagdi-decision for us. Sinong nag-isip ng pangalan mo? Magulang. Sinong nag-isip ng religion mo? Magulang din. Sinong nag-isip ng tama at mali? Gobyerno. Sinong nagturo ng skill? School. Sanay tayo na laging may nagtuturo. Kaya napakaraming tao na nahihirapan sila mag-decide on their life. Kaya lahat ng yumayaman is called leader. Kasi sila ang nag-lead. Now, for you to lead your group, your teams, dapat, ito lang na-basic. Kung ako nagre-recruit pa ulit at may bago, ito lang gagawin ko. Umaten ang lahat ng training, masubukan ang produkto, turuan mo siya makapagbenta or samahan mo siya paano mabenta at makapagpa-enroll ng package. Yun lang. Then after kasi nun, pwede mo lang ulit-ulitin. Then it's up to them na lang kung gaano nila gustong ulit-ulitin yung gano'n. Tapos in terms income naman, makapag-try kumita 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 isang buwan, 100,000 isang buwan, hanggang masubukan naman mag-isang linggo, and so on and so forth. Magdidepende naman sa tao kung gaano kakabilis magsawa or kontento ka na yun ang kinikita nyo. Clear? Yes. Okay, number 6. Wala na pala. Okay. What is the ASCEND program? Pwede niyo po bang tulungan ako magbasa? Okay lang? 1, 2, 3, go! The ASCEND program is not just another training. It is a modern, structured, and transformative education platform created by ASCENDA International, beginning designed for today's visionary network leaders and entrepreneurs. Yun. Diba? Parang nasa school lang. Very good children. Okay, pwede malakpan natin. Okay. Now, actually, ito isang meron sa Ascendra na wala sa lahat ng iba't ibang networking company is the Ascend program. Na ma-attendan niyo po itong lahat, talagang sabi ko nga, your life will never be the same again the moment ma-attendan niyo ito lahat. Okay, sunod. Itong program naman, binago na po natin yung mga term, kaya ako minsan nagkakapapa po. Ang sponsor, ito po yung nag-recruit sa inyo, sa dati po ang tawag po dyan upline, sa atin po ang tawag success partner, or mas madali, SP na lang. Okay? Sino po ang SP mo? Yun yung sponsor. Ang GP naman, or growth partner, ito yung upline at crossline. Magtataka, teka lang, anong pinagkaiba ng sponsor sa upline? Ang sponsor po isa lang. Ang upline kasi pwedeng ang dami mong upline sa taas. Okay? Here. Ang crossline naman, ito yung mga iba-iba na visiting down na rin yan. Ang enrollment, instead registration, instead of accounts, it's called enrollment. Yun ang term natin. Ang founders naman, instead na owners or BOD ang tawag, founders po ang tawag sa amin. Kasi nga, ang gusto po namin, mas makilala na lahat tayo dito is pantay-pantay. Ayaw po namin maging sobrang parang ang layo po sa inyo na parang ang taas na po namin. Kaya we choose na itawag po sa amin is founders. Ang tawag naman po sa 001 ng company, ito po yung mga direct na darating po ang time, katulad si Tanya, nakapag-conduct na rin po siya dito ng now at magkakaroon pa ng iba't ibang founding partner. Kasi ang founding partner, ito po yung magiging leverage din po namin pagdating ng oras na lahat po ng ginagawa namin, gagawin din po nila. Okay, ang founding partners is the 001 or company Dex. Clear po ba tayo? Yes. Okay, kaya na-picturean nyo naman to, kaya at least masahan nyo po tayo pare-pareho. Ang upline, ang direct sponsor mo is SP. Ang susunod na upline cross-line down is growth partners. Okay, or GP. Yun. Ito naman, setting our culture, imbis na business presentation,
or ang tawag dito sa iba, BOM, Business Opportunity Marketing. Sa pinanggalingan ko, ang tawag namin is OPP. Dito naman po sa atin is AI Forum. Forum na po ang tawag natin. Ito po yung kinakandak everyday dito at sa Zoom. Ang Freedom Friday naman po natin, every Friday is check a day. Dito nyo po makuha yung mga income po ninyo. Ang Ascenders Assembly naman is Sizzle. Dito po maririnig nyo yung mga nagkaroon ng kotse, kasi actually po right now, kung tama po pagkakala ko, meron na po tayo nasa more than 10 distributor ang naglabas na po ng sasakyan sa loob ng Palmas, Pinas, ang dami na po kaya ako excited po ako lalo sa magiging travel. Sana makasama po kayo. Sino po yung gusto makasama sa unang travel? Kasi China po tayo, Shanghai. Napakaganda po nun kasi sa totoo lang, ang pinakamagandang country na ngayon talaga is China. Kasi kung gusto niyo po ng mga high-tech na sobrang nakita natin parang sa future, yun na po, China na po talaga. And kaya po China ang pinili natin kasi hopefully mapayagan po tayo na bumisita lahat. Kasi ang kasama po namin mga 60, bumisita po kung saan po ginagawa yung product po natin. Kasi isa po product natin, yung Best Barley po, ginagawa po siya sa China. Doon lang po nire-repack, inaayos, pero ang mga ingredients po sa iba-ibang part. Kasi katulad naman ng Omega Life natin, galing po siya mismo sa Italy. Kaya ang product po natin napakaganda, kaya darating ang time mamamasya din po kayo sa manufacturing natin sa Italy, manufacturing natin sa Dubai, at iba yung Korea. Yun doon po ginagawa yung mga produkto natin. Kaya kailangan po namin yung ganun na documentation para gagamitin natin sa grand launching po natin. Ang grand launching po natin next year, yun po ang magiging day 1 natin. Kaya ito po ang tawag dito, buntis pa lang po si Ascendra. Nasa loob pa lang tayo ng child, iiri pa lang next year. Kaya you are very lucky to be part kasi hindi po kayo sa pioneering, nasa pre-pioneering. Clear po ba tayo? Yes! Okay, ito po ang hindi pa po namin nagagawa is Transformation Tuesday. Magkakaroon po kami ng podcast ni Sir Jurgen. Every week po yan. Nagagawin po namin para nakaka-connect po tayo sa buong mundo. Sa lahat po ng downloads niyo all over the world, magkakaroon pa rin po, maririnig po nila. Ito po yung sunod na gagawin po natin. Okay? Sunod, ito sa Ascend Learning Tools naman, actually magkakaroon po kayo nito pagdating ng oras. Itong boarding pass and passport is gagamit sa app na po yan. Nasa app na po natin na makikita mo lahat ng trainings nandun na, pwede ka na dun umattend at minomonitor ka na mismo ni AI. AI lang po ang nag-monitor po sa inyo ng mga improvement nyo. Rather than dati, apply yung kineto kanina na i-monitor kayo. Ngayon, pagdating po ng oras, AI na po mismo ang mag-monitor. Clear po ba tayo? Yes! Okay, ang Ascend Programs and Manuals, ito interactive workbooks, nandun na rin po yan. Masterclass on demand videos, makikita niyo na po yan sa app natin. At itong mentoring naman, one-on-one or group. Normally, ginagawa ko na rin po to sa mga founding partner at sa selected groups. May mga 12 na tao, nag-uusap kayo for more than 2 hours, kwentuhan ng mga nangyayari sa buhay-buhay. Pag may mga gusto silang mas itanong, ginagawa ko na po to. And pagdating ng oras, even the founding partners, gagawin po nila yan. Kaya pag tayo na nag-accept na po yan, I do suggest na madaanan niyo po to. Kasi gusto niyo shortcut para kayo kumita ng malaki ng mabilis? Yes! Dumikit kayo sa mga tao mas malalaki ang kinikita sa inyo. Kung hindi ka nakakaligit, gumawa ka ng paraan kung paano ka didikit. Clear po ba tayo? Kasi ito ang pinakasikreto para ma-fast track. Dapat sa mga ibang group naman po, huwag po kayong mahiya sa mga kilala niyo pong grupo na malalaki kasi normally culture naman po sa amin talaga, tulungan po even magkakaibang group. Pwede po kayo lumapit, kausapin, or kung gusto niyo dumaan sa akin, daan kayo sa akin, tapos i-recommend ko po kayo para nakikita nyo. Kasi katulad ngayon sa grupo nila, Tanya, sa POS nila doon, nagkakaroon na sila ng photoshoots, nagkakaroon sila ng ibang events. Pwede ko kayo sa mga ibang leaders naman na gusto nyo pong makapag-sit-in sa kanila, makita ko pa paano ang proseso, pwede po yun. Para nagkakaroon kayo ng visualization na, ito pala yung gagawin ko sa grupo ko. Kasi ang tawag ko doon mental mapping. Hindi mangyayari yung buhay na gusto mo hanggang hindi mo kayang makita sa utak nyo. Gusto nyo maging top earner? Yes! Nakikita nyo na ba na umakit ka ng elevator tapos mag-claim ka ng checking million? Yes! Dapat nakikita
makita mo yun. Kaya pag may nakikita ka man nag-claim dyan, tumayo ka ng titigan mo, palitan mo yung nag-claim. Palitan mo na ikaw nandoon, tapos ang million ng cheque, tapos nag-i-encash ka dyan ng cheque sa baba. Yun ang visualize mo. Kasi lahat ng nangyari sa akin, visualize ko lang siya before. Hindi kayo kikiligin na magtutuloy-tuloy kung hindi ka makakarating kung saan ka pupunta. Kaya ang pinakakilang lahat, kailangan mo munang makarating, babalik ka ulit, then yun ang isa sa buhay mo. Kaya tanong, kung nakikita mo sarili mo magiging top earner ka, nakikita mo sarili mo na darating ang time, ganitong seminar palang grupo mo na lahat, nakikita mo sarili mo na darating ang time pagbaba mo dyan na nakapark yung kotse mo. Yes. Kung alam mong totoo yan, bakit ka pa malulungkot sa nangyayari sa buhay mo? Kasi di ba parang sabihin mo example, may ticket ka ng loto, mananalo next year ng 10 milyon. Ngayong araw na ito, malulungkot ka pa ba? No. Eh paano kung kinabukasan nawalan ka ng 5,000? Malulungkot ka ba? No. Paano kung kinabukasan na nakawan ka ng TV? Malulungkot ka ba? Bakit? Kasi alam mo yung 10 milyon after 1 year. Now, kung alam mo na magiging top earner ka dito, kung alam mo na dito matatanggap lahat ng pangarap mo, dapat araw-araw ka nang excited. Dapat araw-araw ka nang kahit 10 rejection yan, kahit 20 rejection yan, huwag kang malulungkot kasi alam mo dito magbabago buhay. Tama. Kasi nung kami nag-network, walang dull moment sa amin. Nagugutom kaming masaya, kumakain kaming masaya, nag-present kaming masaya, nagpupuyat kaming masaya. Masaya lang kami araw-araw. Kasi ang sarap kaya mag-network na ginagawa mo na to dati ng libre. Pag hindi ka ba nag-network, hindi ka na magsasalita. Pag hindi ka ba nag-network, hindi ka na magpo-post. Pag hindi ka ba nag-network, hindi ka na lalabas ng bahay. Gagawin mo pa rin eh. Ang bottom line sa akin, ginagawa mo nga ng libre, bakit hindi mo pa pagkakitaan itong ginagawa mo? Clear po ba tayo? Yes. Okay. Sunod, Ascend Community, Continuous Growth and Support, yung Growth Partner Networks, Exclusive Society, Event and Retreats. Kasi darating po ang time, magkakaroon po tayo ng mga iba't ibang leveling. Depende po sa income at depende sa rank. Magkakaroon po tayo ng mga ganun exclusive na training, depende po sa mga. Kaya ako ay suggest sana, umakit po kayo agad para ma-entendan nyo lahat. Sabi nga, bakit pa papatagalin kung pwede naman mabilis? Bakit pa kailangan next year kung pwede naman this year? Clear po ba tayo? Yes. Kailangan nyo lang naman magsipag, mag-mental map na ang yaman ng mundong to. Way back before, dinidiscuss ko na napakayaman ng Pilipinas. Pinatunayan na po yan sa nangyayari sa atin ngayon. Tama po ba? Yes. Ang tanong, paano ka makikipunit doon? Paano mapupunta sa'yo? Kasi dulo, kung makalat din lang naman yun na pera, ang tanong, paano pumunta sa'yo? And doon mag-start yung utak nyo. Namiintindihan nyo na mayaman ang Pilipinas, kasi kung hindi mayaman ang Pilipinas, bakit tayo sinakop ng iba't ibang bansa ng paulit-ulit? Wala naman po sigurong nanakawin na sa loob ng isang bahay ng paulit-ulit kung hindi mayaman yung bahay na yun. In short, napakayaman po ng Pilipinas. Kaya dapat, ikaw as Pilipino, ano ka dapat? Mayaman. Bakit ka po kumain na mahirap ka? Clear po ba tayo? Okay. Sunod. Natatawa ako dito sa clicker. Parang pag namamasada ako ng jeep, di bomba yung frame, 2 beses bago gumahan itong gamit. Okay. Sa mga nagdadrive, di ba, yung sa jeep dati, pag ganun, wala pang kagat, ganun. Okay, yan. Simulan tayo sa check-in 1. Okay, the calibration before the navigation. Yan po yung path. Yun. Okay, ang check-in ng laman is mindset, motive, mastery, and method. Yun po ang laman po niyan sa check-in 1. Kaya kung aatanan niyo po ito, dapat lahat. Isa pa, i-document niyo po buhay niyo. Kasi darating ang time aakit po kayo sa stage. Pwedeng MOA Arena, Cuneta, Astrodome, Araneta. Basta is-sure ko aakit kayo ng stage. Yes. Pag-iusap po, kasi mahihirapan ka niyan maghanap. I-document mo na lahat. I-document mo first na pag-inom mo ng produkto, kung
ano man ang i-document mo habang kung ang ulam mo, pansit canton, di ba? Sa sobrang yaman mo, namimili ka lang ng manok, beef, o pork, di ba? Pero puro pansit canton, di ba? I-document mo yan lahat kasi ang sarap niyang balikan. Actually, sa future, mas masarap balikan yung pangit. Hindi masarap alalahanin yung magaganda. Masarap yung magaganda ngayon. Pero pag babalikan ng boring, ang mas masarap paano ka tingin dyan. Paano ka nagutom. Meron akong, si Marlon, sabi niya nagugutom siya nung, I think, Monday siguro. Basta nandito siya. Sabi niya nagugutom siya. Sabi ko, sige, samahan kita. Kain daw sa 7-Eleven. Hindi ko nakakita ng 7-Eleven. First time ko pumunta dito. Kasi, syempre, lagi nagugutos. Sama ako. Isang may ang bait na distributor. Sabi, anong gusto mo? Nakaupo sila dito sa may mesang maliit. Sabi ko, kape lang ata ako. Tapos bumubunot ako ng pera. Sabi niya, huwag na ako na bahala. Dinilibre niya ako. Tapos sinakwentuhan kaming kwentuhan. Hanggang, ngayon malalaman niyo na. Birthday niya. Ako, pag birthday, anong ginagawa ko sa mga nakakilala sa akin? Binibigyan ko ng pera. Pag birthday niyo, at physical po tayo nagkita. I-clear ko. Kasi may mga nag-message sa akin, okay, birthday ko, ito po yung kayo. Sabi ko, pag nagkita tayo personal, kasi imagine mo pag alam mo na lahat, araw-araw, ilang kayo mas. So, in the story shot, sabi ko, ano ba? Ay, hindi na. Basta matulog mo lang na birthday mo. Facebook naman, pag may bumati sa'yo, madali nang makita eh. Ngayon, makita ang birthday niya talaga. Sabi ko, first time, member na rin, pero bagong member, binigyan ko, 3,000. Wala, umiyak. Sabi niya, Ablain, salamat, bla 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 bla. Sabi ko, last na pera ko na yung papunta dito. Hindi ko na alam kung saan ba ako mangungutang pa uwi. Kasi meron siyang guest, na yung guest niya, sinugalan niya rin, galing pang nabalit siya nagbayad ng pamasahe. Babae to, may anak na medyo special, tinakasan niya lang kasi kailangan niya i-assist yung downline. Last naman, nilibre pa ako ng kape. Sabi ko, sabi ko, yun ang kwento mong yan, ang layo ng mararating mo kasi ang mundong to, hindi ka naman mananalo ng malaki kung hindi ka rin pupusta ng malaki. Imagine mo yun, iniwan niya yung anak na, last money na niya, pinilibre pa ako ng kape. Buti na lang natanong ko kung birthday niya o hindi. Hindi ko alam kung paano kami nagkakape ka lang. Dito tuwa siya ng biyong 3,000 kasi may pamasahe na siya pa uwi. Now, ano ang point ko? Kaya hindi kayo nagbabago buhay niyo kasi wala kayong tiwala sa sarili niyo. May tiwala ka sa sarili mo at may tiwala ka sa nasa taas, He will provide. Gagalaw ang mundo, gagalaw ang traffic, gagalaw ang... As in, pag naging align po kayo, ako ay sasabihin ko sa inyo, ilalaglag sa inyo lahat. Bakit hindi lang nalalaglag sa atin lahat? Kasi ikaw ngayon may problema, ang dami mong dude. Kaya sa akin, balik kayo, pakiusap, i-document yung lahat. Picturean nyo, bagong package, yung kwento na maraming product, kulang product, i-document mo yan. Kasi hindi naman maganda ang pelikula na puro positive nangyayari. Kaya nga sumasarap ang mangga pag may bagoong kasi nagko-contrast yung lasa from maasim na maalat. I-try to imagine ko ang buhay niyo, sobrang lahat ang nirecruit niyo sumali. Di ba? Nakapila na sa bahay niyo, salin mo kami, salin mo. Kapag magtutok ka na sa karanitan, sasabihin mo, wala po, sumali sila, pumila. Ang boring eh. Ang masarap ang buhay, may up and down. May taas, may baba, may gutom, busog, konti, marami. Yun ang nagpapasarap. Nahirapan, nadalihan. Yun po yun. Kaya sa akin, magtiwala po kayo sa sarili nyo, ipupusta ko yan. Pag na-imagine nyo at na-visualize nyo, na-visualize nyo magiging mayaman kayo dito? Yes! Na-visualize mo na ano ng amoy ng mayaman? Yes! Na-visualize mo na ikaw na yung kumuha ng malaking cheque dyan? Yes! Mag-visualize, maramdaman, at maamoy. Siguraduhin ko, ibibigay yan. Ano yung sign? Una, mag-visualize. Sunod, maamoy. Sunod, maramdaman. Ano ang sign na sure na?
Ulitin ko. Ma-visualize, maramdaman, maamoy. Pag nag-goosebump kayo, congratulations. Kasi yan po talaga na dinitali na nilagay natin. Yes, para sa'yo talaga yan ang buhay na yan. Clear po ba tayo? Yes! Okay. Sunod, after itong sunod, lift off from planning to ignition. Okay? Itong lift off naman, this is one of the crucial stage. Kasi dito ka na po magkakaroon ng tinatawag na personal branding, prospecting, presentation skill, and persuasion. Ako mas more on ito dinidiscuss ko. Ito kila Sir Jed, kila Sir Nico, at kila Sir Jerjen. Ang magiging ano dito, paano ka mas magiging magaling na mag-present online, paano mas dadalhin yung sarili mo. Kasi tayo po ang totoong produkto. Nakikita po ng tao, hindi lang naman sa binibenta mo, hindi lang tinan yung nagbibenta. Kaya matuturuan ka dyan sa personal branding, sa prospecting at presentation skills, tuturuan din kayo. Itong persuasion naman, this is more on mas malalim na klaseng way na to, na paano nyo mas tumataas ang percentage na yung kausap nyo sumasali. Kaya dapat patayin nyo po ito lahat. Okay, after lift off, sunod, itong letter E, this is elevate. Okay, ito po yung medyo challenging stage na kasi cruising with skill, not just speed. Ibig sabihin, itong apat na topic dito sa elevate, madami na. Hindi kaya wala itong battery. Ayun, sobra naman. Tama ba? Sure kayo. Tama. Okay. Itong part to elevate, ito naman po yung may mga iba-iba po tayong training sa enrollment package from A to E. Magkakaroon po tayo ng specific training dyan. Anong training ng associate, anong training ng builder, consultant, director, executive. At ito naman po sa prime partner, ibang training naman po ito ulit. Kaya lang, hindi ka makaka-attend dito kung hindi ka naka-reach ng rank na to. Hindi ka pwede umattend ng training ng executive kung associate ka. Kaya di ba itong sinasabi ko na ang goal nyo po lahat dapat maging executive kayo. Kung kaya as fast as you can, much better. Hindi nyo naman po kailangan maglabas ng malaking pera kasi kung kaya nyo magpaikot, lalo na kung magaling na po kayo magbenta ng products, ibenta mo lang products, balik na sa yung pera mo, nakaposition ka pa. Clear po ba tayo? Okay. Kaya dapat matuto kayo magbenta ng pwede sa online, pwede sa offline. Bahala po kayo kung paano ng strategy. Yung style namin dyan dati, may mga grupo na sabay-sabay na nagbibenta para mas masaya. Kasi lalo pag kabataan kayo, pwede kayo magbenta dyan sa mall. Benta ka lang kung kanino. Pulubi nga eh. Nagkakapera na walang binibenta. Ikaw pa kaya na may binibenta? Tama po ba? Imagine mo pulubi, 1,000 to 2,000 average per day. Diba? Kasi anong ginagawa niya? Sinisipagan niya lang. What more kayo? Clear po ba tayo? Yes. Hindi ko po sinasabing maging pulubi po kayo. Benta niya po yung products. Maging creative na lang. Tumingin kayo ng mga taong gusto niyong gayahin. Yun na po yung gawin niyo. Kasi yung nakikita ko sa mga online na nagbibenta na nagsasalita-salita sa TikTok, then after nagbibenta, pwede niyo pong gawin yun. Meron na. Ayun, mandar na. Ayun, okay na. Thank you. Yun. Okay, yun na malapit na matapos. Ang alignment naman, motion matching the mission. Yun po ang alignment na ito, mas malaking ibang klaseng training na po to. Hindi na po ito yung dito sa atin. This will be more, anong tawag yan? Mga resorts na po ito, mga training na to. At depende pa kung special training. Unahan mo na po kayo. May mga founding partners nandito. Magkakaroon po tayo ng training kay Eddie Chai. Alam niyo na po ba yun? Yes! Sa mga hindi po nakakilala, si Eddie Chai po ang nagdala ng Forever Living sa Philippines. Magaling po ba si Sir Jerjen? Yes! Si Eddie Chai po ang isa sa nag-train sa kanya. Nagigets po ninyo. And we are very, very fortunate na nag-message po siya sa atin na sabi niya, I want to train yung mga leaders ng Cassandra kasi 75 years old na po siya and gusto niya lang po talaga na mas maibahagi kung ano yung naging way niya, bakit siya naging successful sa networking. 1990s pa lang po, may mansion na po siya sa Taiwan. Hindi po to Filipino, Chinese to.
May mansion na po siya sa Taiwan, yung bahay niya po sa Taiwan may elevator. Naka-Ferrari na po siya, 1990s pa. Kaya napakagaling po nitong taong to. At ang good news, ititrain po niya tayo for 2 days, for 16 hours. First day 8 hours, second day 8 hours. Okay? Siyempre, meron tong bayad. Siya, wala pong bayad si Eddie Chai, hindi po natin siya binayaran ng pagpunta niya dito, sarili niyang gastos, hotel niya, sarili niyang gastos, may sarili siyang staff na 2, sarili niyang gastos. Ang babayaran lang po is bayad para sa pagkain sa hotel for 2 days at yung venue. Ang babayaran po 5-5. Oh, alalayan yung reaction niyo. Payaman. Wala. Mapping natin. Mga payaman. Million cheque. Naalala? Yes. Oh, may bayad 5-5. Wala. Okay. Yun, medyo nagbago. Kaya lang. Ulitin. Alam nyo, ipupusta ko, hindi kayo gagastos ng mga worth 200,000 sa training sa networking. Hindi ka na maghirap buong buhay mo. Itong training, hindi ko sinabing one time 200 na buong pag-network ko, hindi po ako inabot ng 200,000. Kaya kinukwento ko lang po sa inyo. Pero huwag din po kayo mag-alala kasi hindi po namin kayo uuobligahin umattend. Kasi unang-una, ang attendees lang namin 200. Ang founding partner, almost nasa 30 as of now. Pag dinivide mo po ang 30, per founding partner, take almost 52 lang. Kaya hindi ko kayo lahat mabibigyan. Kaya kung nalulungkot ka sa 5-5, huwag kang mag-alala. Baka hindi ka nga pilitin. Baka hindi ka nga matanong eh. Ka-attend ka ba? Hindi ka na tatanungin. Kasi yung mga apply sa taas, sila na mag-uusap yan. Clear ko ba tayo? Kaya hindi ko alam kung anong reaction niya. Pero kung nandun kayo sa abundant mindset, magpakabait na kayo sa apply niyo sa founding partner niyo at ulitin niyo na bigyan kayo ng slide. Oo, yun ang pinaka-ano doon. Isa pang technique. Tinuturo ko na sa inyo lahat. Hindi na rin naman ako distributor eh. Magpakabait ka pa sa mga ibang founding partner. Para mali may sobra sa kanila, pwede sa iyo magbigay. Kaya diskarte nyo na lang po yun kung paano kayo. Ganun ang buhay eh. Pag hindi ka ma-diskarte, magugutom kayo. Parang ako dati yung building na pinupuntahan ko lagi, punong-puno ang ground floor. Ang dami, ang pila mo sa mga 30 minutes. Para ka makasakay ng elevator. Alam mo ginagawa ko? Bumaba ako ng basement 1. Pag bumaba ako ng basement 1, walang pila. Masakaya ko ng mga bilis. Hindi ko rin pinili ng mga tao. Sabi ko may basement 1, di ba nila naisip pwede ka nang bumaba doon? Pero sumabay. Hindi ka na tayo eh. Minsan, hindi simple yung logic eh. Di ba? Okay, kaya dito matuturo ko yan. Sa ano din po pala, habang inaantay natin umanda rin yung planong to. Okay. Okay. Ngayon, nasa ba tayo? Yun, Metro 10. Ang Metro 10 po, 1,800 ang attendees. Ina-announce ko na po to sa inyo. May bayad po to, pero 150 lang. Grabe naman pag nagsimangot ka pa sa 150 na yan. At again, wag ka mag-alala. Kasi per founding partner, kung i-divide na lang natin, napakadali intindihin yan. Parang katulad lang po sa training ni Eddie Chai. Yung training pala ni Eddie Chai, 1 p.m. hanggang 10 p.m. Isang araw, second day, gano'n. That is October 24, October 25. October 26 will be Metro 10 event. Sa Metro 10 event naman natin, ang maganda doon kasi syempre maraming mga kotse na nakapark sa harapan, yung mga distributor natin naglabas. And a-award na rin po doon yung mga Millionaires Club na nakapag-hit po sa atin. Hindi ko alam kung meron po dito. Tapos kung ano pa po yung mga ibibigay. Sige pa natin po natin. Magkapalagay natin yung video, yung mga shopping na pinamigay po natin. Yung katulad last week ata umattend kami ng may award na po tayo. And pwede palakpakan po natin ang award. Magkakaroon po doon ng dalawang speaker. Ng speaker po doon na isa yung dev natin, yung gumawa ng website natin at gumagawa ng AI po natin. At meron po doon na hindi po namin pwede pang sabihin na doon nyo lang malalaman. Ayun, no?
magtotok din po yung manufacturer ng product po natin para makita nyo kung gaano kabitay o kalaki ang company po natin. Hindi po sa basta-basta biro. Okay? And mga resulta doon at ang dami pa pong good news. Pero, again, ang ticket per founding partner, baka po mga 60 plus per founding partner. Tuwan-tuwa ka, sigurado ka ba mabibigyan? Okay. Kaya, ano ang sekreto? Magpakabait kayo sa founding partner. Kasi kung kulangin po talaga ang ticket, kasi as of ng first week po ako nagpa-order, sa 1.8 na capacity ng Metro 10, ang order sa akin, 3,400 plus. Kaya sabi ko, kaysa sasakit ulo ko, i-divide ko na lang yan ng pantay-pantay sa founding partners, bahala na kayo kung sino bibigyan. Hindi wala masakit ng ulo. Di ba? Kaysa nag-iisip-isip ko ng gagawin. Okay, clear? Yes! Okay, kaya dapat, naalala nyo? Paano kung walang-wala kang ticket? Ako, doon ka sa labas. Maramdaman mo man lang yung energy ng tao doon. Doon makikita gaano kakagigil. Doon ka sa may pinto, makarinig ka. Paano mo ipapatunayan na gusto mo yan kung madali kang bumigay? Kaya hindi binibigay sa konting pagsubok lang, umaayaw kayo. Gusto kong yumaman, legit. Hindi para sa akin yan. Konti lang eh. Dapat kahit anong ginagawa sa'yo, laban lang. Kahit hindi mo na kaya mo yan. Wala ka nang ma-recruit, recruitin mo sarili mo. Kausapin mo, ikaw, may pangarap ka ba? Pangarap ka sa salaman. Diba, yun ang tinatawag na mental mapping. Ang kota sa'yo ng apply mo, kumausap ka ng 5. Grabe naman kung hindi mo yung magawa. Ang sabi ko, mausap ng 5. Hindi naman nauubusan tao. Lumabas ka lang sa tinitirahan nyo, lahat ng dumadaan, recruiting mo, lalagpas 5 yun. Diba? Kung wala, sumakay ka ng tricycle, recruiting mo, pabalik-balik kayo. Ang dami ko eh. Gusto mong recruit araw-araw, magpamanicure, pedicure ka, habang binibedicure ka, recruiting mo, hindi yan makakagalaw. Habang naglilinis siya, tama po kayo wala, tama po yun, tama po. Diba? Ang daming way, if you're just going to be free. Sabi ko nga lagi, magbigay ka ng 100 problema, bibigyan kita ng 100 solusyon. Mas gusto kasi natin mag-focus dun sa problema rather than sa solusyon. Kasi nga, ang solusyon, sa una parang hindi siya madali. Sa una parang mahirap siya. Pero pag nakasanayan kayo, mas masarap ang solusyon mag-focus kaysa sa problema. Clear? Yes. Ito po, sa alignment natin, ang mga topic natin is inspiration. This is more on paano ka mang-i-inspire ng ibang tao na gagalaw, even hindi mo directly na nakakausap. That is inspiration. Integrity naman, eto, ano po bang ginagawa niyo pag walang nakatingin? That's integrity na, for me, this is very, very important kasi dito po mahuhulma ng tama ang attitude nyo. May nakita kang 500, anong gagawin mo? Ulutin mo, maghanap ka muna. Kung talaga meron, kung wala, isayo yan. Diba? Pero kung may bayari, ibalik mo. Kasi doon malalaman na paano ka magiging abundant mindset kung gano'n ang thinking mo ng halaga mo 500 lang. May mga iba, ito nangyayari, may package, nagbayad, hindi in-encode, hindi binili dito, binul sa Ampera. Now, ang point ko, yan lang ba ang halaga mo? Kasi malalaman yung ginagawa mong mali. Once na nalaman yan, lalong sirang-sira ka. Kaya dapat taasan yung presyo nyo sa sarili nyo na huwag nyong isipin na hanggang dun lang kayo. Clear? Yes. Impact, ito naman po, ano yung nangyayari? Ano yung na-remind, naaalala sa'yo ng mga tao kausap mo? That is your impact. Then for me, mas maganda, ang impact nyo sa lahat is problem solver. Pag nagbigay ang downline mo ng problema, pag hiwalay nyo, nakangiti na. Hindi yung downline ng pagbigay ng problema, pag hiwalay, dumami pa lalo yung problema ng downline mo. Or worse, ikaw pa ang nagiging problema. Clear? Influence, same, illumination. Ito naman, paano po kayo lalong nakakapag-inspire na yung ini-inspire nyo nang i-inspire din lalo ng iba pang tao. Kaya ito po sa alignment, ito yung mga aayusin po natin sa bawat isa po sa inyo
para pagdating ng oras, talagang alay na alay kayo for that winner's mentality mindset. Kasi hindi kayo magiging successful kung hindi po kayo winner's mentality mindset. Okay? Dito na po tayo sa reach. Ito na po. The destination is sustained discipline. Paano ka makakarating dyan? Okay, ito sa enterprise partner, bank partner, legacy partner, yun, magkakaroon po kami ng one-on-one mentoring po sa inyo na we will guide you. Ang goal po namin, simple lang. Gusto namin hanggang tumanda na po kayo, kumikita pa rin po kayo ng maayos. Yan po ang sagot dito. Kasi di ba alam naman natin lahat, ang legacy partner, magiging partner na po namin kayo. Once na na-reach nyo po ang legacy partner, gagawan po namin kayo ng sarili nyo pong produkto, na yung produkto natin, ibibenta po natin sa networks nyo, at meron ka ng percentage doon. Ang sagot naman kasi namin dyan, para hindi ka na magtayo. Magtatayo ka pa ba kung tinayuan ka na? Di ba? Parang masagwa yung... Parang masagwa ang isip. Okay. Di ba? Hindi ka na mag-isip. Kita pa si Brian. Ayun. Kung magkakaroon ka na... Nahirapan na makahuli. Pag legacy partner kayo, gagawin mo namin yung sariling product para ang bottom line doon, meron pa kayong dagdag na kita, in appreciation namin, kayo ang nag-build ng networks nyo. Kasi we know, hindi naman po ganun kadali maging magulang ng mga 1,000 downlines. Na pag-apply po kayo, talo nyo pa po ang pastor. Kasi kayo nagbabati minsan na nag-aaway mag-asawa, tapos ako dati na-realize ko, pinagbabati ko yung mag-asawa, ako nga, wala pa akong asawa. Pininaayos ko yung problema ng pamilya, ako single, sabi ko, grabe, iba din talaga ang responsibility ng isang upline. Kaya, we know anong pakiramdam ng isang, hindi pala upline, support SP. We know we know the experience ng isang SP. Being me, ang dami ko yung directs, hindi po siya ganun kadali. Pero the good thing about it, it's very rewarding. Kaya sabi namin, ba't hindi pa namin dagdagan ng panibago? Kaya i-treat po namin kayo kung paano namin tinitreat pamilya namin. I-treat po namin kayo na iisang grupo po tayo dito at ipaparamdam po namin na pag nandito kayo sa Ascendra, hindi po kayo nag-iisa. Actually po, isa pa pala ako sinasuggest kasi abang inatay natin gumalaw yung aeroplano. Parang mas gumagalalo yung... Ano ba yung pindot niya? Yun. Kasi di ba meron tayong sa package po, meron tayong 5% na sales na binabalik po namin sa inyo. Kaya nakakaroon tayo ng shopping, gadget, travel, at lalo na sa kotse, pati bahay. Pag naggumana po ang reorder natin, good news. Sabi ko, mag-cut ulit tayo ng percentage na instant nakita natin, ibalik na naman po namin sa inyo. Kaya, expect magkakaroon po ng mga dagdag na magiging benefit nyo, na magiging sobrang saya po ninyo. Na example, bumili ka lang ng product, pwede magkakaroon ka ng parang e-ticket. Na yung ticket na yun, pag ikaw nanalo, mananalo ka ng cellphone. Diba? Parang ganun mga mangyayari. Kung may gano'n tayo araw-araw, di ba? Sa pagdating ng oras. Kaya, yun po isa sa, actually, approved na po, inaayos na rin namin ang mechanics. Para pagdating ng oras, hindi mo na namin, bumili ka lang ng isang barley, biglang nanalo ka ng cellphone. Nanalo ka ng, di ba, grocery, di ba? Kaya, may mga ganun po tayong gagawin para mas maging masaya ang pag-network po natin. Okay? Mission, we help committed dreamers grow by providing leverage. Okay, basahin nyo, yung bilang ako. Okay, 1, 2, 3, go! We help committed dreamers grow by providing clarity through proper tools, structured learning, and reliable system that create impact beyond profit. Mamaya may mga star kayo sa akin. Okay. Now, ayun na po. Naitingnan naman natin ang pinakadulo, we will help you. Na hindi po kayo mag-network na para kang, ang iba kasi pagkasali mo, ikaw mag-isip po ano mga gagawin mo. Dito, kami na po talaga, susundin mo na lang yung system and it will be very easy for you na maging successful dito. Clear? Yes. Okay.
Vision. Okay? 1, 2, 3, go! Yes, kasi we're targeting within 2 to 3 years from now, tayo na po ang pinakamalaking network. And sa trend natin, sa nangyayari, possible po talaga siya. Kasi, alam niyo po ba ang sign na magiging successful ka na ng sobra? Yes! Una, marami nang naninira sa'yo. Yes! Pangalawa, okay, napapansin ka na. Pag nangarap kayo at hindi man lang kayo pinagtatawanan, kabahan ka na po. Napakawalang kwenta ng pangarap mo. Kaya pag nangangarap ka ng mga kakilala mo, loko-loko ka na, saraulo ka na, bakit ang laki ng pangarap mo, tama kong salita. Pag may mga naninira na sa'yo, hindi babatuhin ng puno kung walang bunga. Kaya sa atin po, ang dami na po nangyari gano'n, pero again, huwag natin silang patulan kasi nasa ibang level tayo. Kung nandun sila sa low vibration energy, ang low vibration, inggit, galit, malungkot. Kung nandun sila, maintain tayo dito sa taas. Ano yung positive vibration? Masaya lang. Love. Gratitude. Magpasalamat ka sa lahat. Ultimo yung kaaway mo, magpasalamat ka kasi yung kaaway mo, hinahanap niya lagi yung mali mo. Yung malaking tulong siya, nalalaman mo agad mali mo kasi bantay-bantay niya. Yung totoo mong kaibigan, hindi nga masabi yung mali mo. O di ba pag close friend natin, ang hirap sabihin. Kaya nga ako natutunan ko minsan, di ba, example, may muta yung kaibigan, sa harapan ninyo magkakaibigan, ang hirap sabihan. Kaya ako ang technique ko dyan, ganito. May muta ba? Sabi niya, wala. Bakit? Buti ka pa, meron. In short, lahat pwede mong gamitin na positive. Bakit may mga taong nawala sa'yo? Kasi papalitan na ng bago. Yes! Bakit yung mga dating hindi naniningil sa'yo, naniningil na sa'yo kasi naniniwala sila na may parating na sa'yo pera. Kaya sa akin, walang pangit na nangyayari, meron lang pangit na nag-i-interpret nung nangyayari. Clear po ba tayo? Yes! Wala ka man pera ngayon, at least ang importante, naranasan mo kung na walang pera para pagdating ng oras, alam mo na kung paano alagaan once na marami ka ng pera. Okay? Wala kang makain ngayon, okay lang yan. Tandaan mo, maraming taong hirap na hirap mag-diet, ikaw effortless ang pag-diet. Okay. Ngayon. Eto, malapit tayo matapos sa wakas. Okay. Ang core values na i-develop po natin sa inyo is number 1, purpose-driven. Actually, sa totoo lang, wala po talaga totoong purpose. Ang gumagawa ng purpose tayo. Ang isang bagay na matagal mong ginagawa ng paulit-ulit, doon na pumapasok itong purpose-driven. Ito yung mas malalim na dahilan kasi ito nagkakaroon ng meaning ng life mo. Kaya, kayong gumawa. Dati, ako ang purpose ko lang sa pag-network, simple. Makakreate ng resulta ng hindi nagagawa ng iba. May magawa ako ng hindi nagagawa ng kahit sino. Kaya ang naging una kong ginawa, nagpabuhok ako ng mohok. Kasi walang ibang ganun ng buhok. Kakaiba. Nagkaroon kami dati ng awarding sa former company. Sabi ko, a-awardan kami lahat, pare-pare na itsura namin. Kasi nagkikita-kita kami, pare-pare binibila ng damit, mga sing-singi ko, pare-pare. Sabi ko, ano may kakaiba ko? Nagdala ko ng artista. Hindi kasama ko, artistang babae, di ako napansin ng lahat. Yun ang purpose ko before. Nung single ako, hindi ko po sinasabing tama po yung ginawa ko. Pero naging marupok po ako noong mga panahon na yun. Bakit mo ipagtitipid yung pagmamahal? Hindi ba? Single naman ako noon. Okay. Kaya sa akin, yun ang naging purpose ko noon Lifestyle na naranasan ko po, na pumunta ko ng Manila, ang dala ko, wallet, kotse. Ang yabang ko noon. Saan yung mga damit mo? May malaki akong cabinet. Nasa Robinson's Gallery. Everyday, palit damit, pantalon, medyas, lahat, brief. Bili ako yan. Araw-araw.
Pag punong-puno na yung compartment ko, pati yung kotse ko sa likod, pag punong-puno, uwi ako Bicol, iwan ko lahat ng gamit ko, balik na naman ako. Nagkaroon po ganun lifestyle. Tuwing may bagyo, tuwing nagkakaroon ng charity, lahat ng damit ko pinamimigay ko, iniiwan ko lang suot ko. Yun yung story, yun ang gusto ko. Hindi ko alam kung ano po ang gusto nyo. Magkakaiba tayo ng trip. Pero kung i-connect nyo to, itong ascender sa gusto nyo, magkakaroon ka ng purpose driven. Na mas magiging excited ka. Ikaw ba gusto mong pumutol ng sumpa ng kahirapan ng pamilya nyo? Yes! Ikaw ba yung gusto mo na ikaw sa pamilya magkaroon ng magandang bahay, makapag-travel ng iba't ibang bansa? Yes! Kayo po gumagawa ng, ulitin ko, mental mapping. Ang dami kong nangyari sa previous na na-visualize ko muna sa utak ko, nakita ko magiging top 1 ako, nagiging sikat ako. Sa mga close ko, lahat ng nangyayari ngayon, nakwento ko na to before. Sasabi ko, darating ang tayo, magiging sikat ako, hindi sa networking industry, pero magiging proud kayo kasi magagamit yun sa pag-network nyo. And it happened. Dumating sa point na mas kilala na po ako as influencer, as classmate, rather than as networker. May mga ibang hindi alam na nag-network ako eh. Now, lahat nangyayari. Ang importante, huwag ka lang bibitaw dun sa script na gusto mo. Ang problema kasi natin, ang dami natin gusto. Kaya ang gulo-gulo na tuloy kung anong nangyayari. At first, napakatamad natin. Gaano tayo katamad, lahat inaasa natin sa taas. Lord, sana magising ako bukas ng maaga kasi may trabaho pa ako. Wala. Kung pwedeng magsalita lang yan, siguro binatukan ka na. May alarm clock. Uutusan mo pa ba ako? Ay, alarm clock, gamitin mo. Ano ang point ko? Lahat natin minsan inuutos na pwedeng, Lord, sana pumayat ako. Sino bang lamon ng lamon kasi? Diba? Ano ang point ko? We need to understand that what is happening to us, tayo po ang may kagagawain. Hindi po siya. Clear po ba tayo? Yes! Okay. Purpose driven. Number 2. Yun. Connection sa bawat isa. Huwag kang mahiya sa bawat isang tao. Lumapit ka lang, kakilala mo yun o hindi. Kung gusto mo humingi ng tip, hingi ka lang. Dalawa lang ang pupuntahan, i-remedy ka or hindi. At isumubo ka. Kasi dito sa atin, ang gusto natin mas na lahat kayo maging as magkakasama. Yun po ang magiging connection niyo po dito sa Ascendra. Okay? And number 3 naman, commitment. Ito po core values para mas maintindihan po. Ito dapat ang maging DNA ng bawat isang distributor ng Ascendra. Dapat lahat kayo may ganito. Okay? Itong commitment, ito yung kahit ayaw mong gawin, gagawin mo. Kahit wala ka sa mood. Example, maulan, ano gagawin mo? Ascendra. Paano pag mainit? Ascendra. Paano pag wala kang gana? Ascendra. Paano pag traffic? Ascendra. Paano pag gabi? Ascendra. Paano pag baha? Ascendra. Kahit ano, Ascendra. Clear? Yes. Yun ang dapat na maging ano natin, maging core values po natin. Number 4, inclusivity. Ito naman po, magkakasama po tayo dito lahat. Huwag niyong isipin na mayaman ka, mahirap ka, mataas ka, hindi. Pag nandito na po tayo sa Ascendra, pantay-pantay po tayo lahat. Clear po ba? Yes. Okay. Number 5, alignment. Ito lagi na itong tinuturo noon pa. Bata pa lang, ano sabi? Align, align. Ang align, ito nag-discuss po ito, napakasimple ng alignment. Tandaan niyo lang po yung seat. Yung seat na word. Okay, ano tong seat na to? Sound. Teka lang ha, alalahanin ko. Emotion. Action. Thoughts. Dapat maging align ko. Gusto kong yumaman. Sound. Ano dapat ang emosyon mo? Masaya. Positive. Anong bibig mo? Mayaman. Anong emosyon mo? Mayaman. Ano dapat ang action mo? Mayaman. Mahaba matulog. Puro reklamo. Kasi support partner ko daw tinutulungan. Kasi yung app namin walang aircon. Kasi hindi masarap yung ulam.
Thoughts mo dapat Mayaman. sound, mayaman. Kahit walang pera, mayaman. Bakit ka mayaman? Maraming ibang tao, for them to sustain their life, gumagastos ng million sa hospital. Kung ikaw wala kang kinagastos, nakakatipid ka ng million sa sarili mo. Kaya ngayon pala, ano po kayo? Mayaman. Ano dapat ang mission mo? Mayaman. Dapat ang mayaman pumapasok sa lugar na Mayaman. kumakausap ng mga Mayaman. pumupunta sa lugar na Mayaman. kasi ang emosyon mo Mayaman. may marareklamo po ba na mayaman? Wala. Tuwa ka sila sa reklamo kasi pera yan. Oo, kasi may kaibigan ako. Nag-run out ng 1 linggo. Magkakakurente na after 2 days, sabi ng pinsan ko, sana mga 2 linggo pang run out. Sabi ko, bakit? Inon yung generator niya, nagpapacharge siya. 20 pesos per hour. Eh, ang nag-charge sa kanya, mga isang dahil kumikita siya mga 5,000 isang araw. O di kung 1 linggo pang extension, di 35,000 yun. Habang yung iba na may problema, run out na, run out na siya naman. Sana tumagal pa, sana tumagal pa. Ganun ang bottom line noon. Kaya sa akin, matuwa kayo na maraming negative sa networking. Mas matakot kayo pag lahat yan positive. Ang pinakamahirap na recruitin, hindi negative. Kung hindi, positive. Dito yayaman ka, oo, alam ko. Dito magka-coach ka, oo, alam ko. Sure, dami ko nga kakilalang mayayaman na. Okay na kasasali, ayoko. Paano ba kukumbinsihin? Wala kang opening kasi positive naman siya. Ayaw niya lang sumali. Buti pa yung negative, pag na-positive mo, sumasali. Kaya maging masaya kayo na marami pang negative. Clear po ba tayo? Kaya, ito, reminder po to. Pag may mga GP kayo na mga hinahandle, madrama, o teka lang, hindi ka align. May problema ko sa comment, hindi ka align. Gutom na kasi ako, hindi ka align. Kasi magtatawanan na lang kayo. Diba? Tara, solusyonan na lang natin. Kasi may mga iba, ako hindi ko talaga po pinapahaba kasi sayang ang oras. Ang tao naman, magdadrama, iiyak, makikinig ka ng pagkahaba-habang kwento ng buhay. Ang dulo lang naman, susolusyonan niyo. Hindi tanggalin na natin yung drama. Anong drama mo? Anong problema mo? Solusyonan natin. Mas madali pa. Nakikits mo natin? Life is so easy. Nahihirapan lang kasi masyado tayong hilig sa movie. Nanood lang tayo masyado ng mga pelikula na masyadong pina-highlight yung kadramahan bago solusyonan. Kaya sa real life naman pwedeng hindi na gano'n. Okay? Okay, alignment number 6, innovation. Ang Ascendra, hindi lang po tayo kumokopya, but we are innovating. Kaya nga, tayo lang po ang may training ng ganito sa buong networking history dito sa Pilipinas. We are, I'm very proud of this kasi ang Dinugo, mag-isip po talaga nito ng sobra-sobra. Sila Sir George, sila Sir Nico, at sila Sir Jen. Sila po talaga ang Dinugo ng sobra kay iisip dito. Ako naman nakikipa, binabasa-basa ko na lang eh. Para madali, di ba? Papahirapan ko sarili ko, mahilig sila gumawa niyan, di sila gumawa. Alay lang, isolve mo yung problema, may nag-solve ka na, hindi sila mag-solve. Diba? Kasi naman ako nag-aaral din, talagang hindi ako mahilig mag-aral, basta mahilig ako maglaro. Kaya ang ginawa ko, pinaibigan ko yung mga mahilig mag-aral. Di katabi ko yung mahilig mag-aral, tabi ko yung mahilig mag-aral, di parang nag-aral na rin ako. Kasi yung sagot ko rin. Alam ko dati, tawag doon cheating. Sa totoong buhay pala, pag ninegosyo, tawag doon leverage. Hindi kasi di ba? Sino ang dumaan sa mga lettering? Letter A, B, C, D, small letter, big letter, cursive. Dumaan kayo? Yes! Tapos keyboard lang pala dulo natin. Bihira, napalo-palo pa ako ng teacher ko ng mali-mali sulat ko. Ngayon, keyboard lang pala pag-uusapan. Okay, ayan. Number 7, balik po tayo dito is integrity. Na-explain ko na rin kayo kanina na dapat pag nanloloko kayo ng tao, hindi kayo align. Bakit ka nanloloko? Bakit na hindi tumutupad sa usapan?
Diba? Kasi hindi ka align. Kaya ka nahihirapan umasenso, hindi dahil sa mahirap. Ikaw mismo ang disalign. Kaya dapat makonekto lahat. Pinapakinggan, pinapanood, pinag-uusapan. Kung gusto mong yumaman, dapat lahat tungkol sa pagyaman. Masarap ang libre, pero ano bang ginagawa ng mayayaman ng libre? Ano ka? Mayaman ka. O ano dapat ginagawa mo? Libre! Kaya hindi naman kailangan, at least dagdagan mo lang. Example, kumain kayo, ano ba naman mag-ambag ka, tapos may plus kang 10 piso, 2 piso. At least improvement na yun. Kesa naman yung nasanay ka, pag mag-aambagan, bigla na kayong hindi na nag-uusap-usap. Hindi ba CR lang naman siya? Di ba dapat pag mag-aambagan, unahan. Kung hindi mo naman tayo librein lahat, at least sobraan mo na lang yung kinain mo. Or di yung isa magkaroon na ng initiative, sige, libre ko na yung rice, o sige, libre ko na yung soft drink. Magsisimula lahat sa atin eh. Clear po ba tayo? Yes! Wag, ano ang sounds na papakinggan nyo? Simple lang. Huwag nyo pakinggan yung sounds na nagiging matamlay ka at nalulungkot ka. Pinaka-sounds na huwag nyo pakinggan, love song. Lahat ng love song, pinapababa ang energy nyo. Di ba? Sino, maganda pa ba naalala mo pag love song? Di ba? Which ko, di ba? Pakinggan yun, mas maganda ka. Ako ang favorite ko naman noon, nung hindi pa ako masyadong sa mga music, Christian song. Gusto ko mga Christian song kasi uplifting siya eh. Na parang gumagaan sa pakiramdam. Kung hindi ka, I do suggest na umattend ka ng mga Christian worship tuwing Sunday. Kasi parang actually ang networking, pinattern ko siya sa religion. Kung dati power, grabe. Power, grabe! Sa religion naman, amen! Di ba? Doon lang naman siya pinattern na halos same yung energy na nafe-feel. Kaya kung gusto nyo mas maano din, ultimo po pagkain. As much as possible, avoid nyo po junk foods. Avoid nyo po sana canned goods. Kaya sana medyo ma-effort lang po talaga siya, I do understand, kasi ang dilatan dahil tinitin lang, or minsan kahit kung nang tinitin, pwedeng kainin. Pero pag laging ganun kinakain mo, yung energy nyo po mababa. Para mas maintindihan po ninyo, yung dasal natin, nagiging powerful po ang dasal kung marami pong nagdadasal. Kaya masarap magdasal minsan sa church kasi marami kayo. At lalo na pag naka-high ceiling. Di ba mapapansin mo ang lahat ng simbahan mataas kasi ang dasal is energy. Di ba nagsasalita? Vibration lang naman siya. Pag nasa loob ka ng matataas ang ceiling, yung vibration ng dasal mas malakas. Mas marami kayo, mas lalong lumalakas. Kaya dapat kayo, ang dasal natin, pag nandun ka sa low vibration, hindi po siya naririnig ng mga nag-grant ng dasal natin. Mas masarap magdasal, mag-attract. Dasal and attraction is just the same. Mag-attract ka ng gusto mo pag nandun ka sa positive. Pag nandun ka sa low vibration, mas mahirap. Kaya dapat you need to work it out paano ka laging positive. Isang way para maging positive, gumalaw ang katawan. Huwag na huwag kang uupo ng mga 3 hours, 4 hours na matagal, hindi po siya maganda. Kaya kung kaya niyong humataw, na naglalakad ka, mag-headset ka na lang, doon ka sa lugar niyo maglakad-lakad, much better. Maligo, kung kaya niyo po mas gusto niyo mabilis, mag-ibagat ang energy niyo, maligo po kayo may asin. Bumili ka na ng asin, hindi po huwag kayong gumamit ng asin ng, ano yan? Yung iodized salt. Kasi baka naman na-positive mo yung energy mo, na negative naman bulsa mo. Di ba? Bili ka ng asin sa palengke, mas maganda yung rock salt. Tapos, ang gawin mo, tunaw ka ng 1 kilo na asin, ilagay mo sa balde, habang tinutunaw mo yung asin, idasal mo na lahat ng gusto mo. Mayaman ako, executive na ako, nakatravel ako. Lahat ng mga attraction ay dapat laging present tense. Huwag kang mag-a-attract ng future tense. Huwag yayaman ako. Huwag yun, dapat mayaman. Lagi niyong sasabihin sa sarili niyo to the point na makumbinsin niyo. Paano niyo malalaman na kumbinsido ka ng mayaman kapag hindi ka na nagre-react? Mayaman ka, kalukuhan. Kapag isa ka na lang natatawa ko, mayaman, may utang ka, kaya ganito.
Dapat hindi na pumapalag yung sarili mo. Pag hindi na pumapalag sarili mo, good sign na yan. Hanggang dumating sa point na pati yung kasama mo, alam nila. Di ba minsan ganito yan, sa isang hub, alam mo na kung sinong yayaman eh, kasi sa sipag pa lang, sa galaw pa lang, alam mo na eh, kaya dapat makumbinsin nyo, ultimo yung mga kasama nyo. Hindi makumbinsin na kinausap nyo ha. Makumbinsin na parang, eto, kung nasa hub kayo, pag tinanong kayo, sino ang pinakamasipag sa hub? Hanggang hindi mo naiisip sarili mo, malayo-layo ka pa. Sarili mo na nga lang, hindi mo pa kinampihan. Pangalawa, pag yung lahat ng kasama mo sa hub, iisa ang turo, lahat papunta sa'yo, magandang sign yan. Kaya don't ever think na magiging successful ka sa life. Sino ang pinakamagaling? Hindi walang nagturo man sa'yo. Kaya yun ang sinasabi ko na dapat ating alay kayo dito ng sobra. Clear po ba tayo? Yes! Okay. Malapit na tayo matapos. Basta ito yung DNA po natin lahat. Okay, basahin po natin from 1 to 7. Okay, 1, 2, 3, go! Connection, commitment, inclusivity, alignment, innovation, integrity. Sa mga nagsisimula, mangopya ka lang ng lahat ng ginagawa ng upline mo sa lahat ng tama, kopyahin mo. Don't worry. Habang nagkokopya ka ng iba't ibang tao, you will have your own identity. Sa una, parang katulad ka ng upline mo pero pag tumatagal, matatanggal ka rin sa shadow niya at magkakaroon ka rin ng sarili mo. Kasi katulad ko, ako kinopya ko lang lahat ng magagandang attitude ng mga nakikita kong tao na may magandang ugali. Kinokopya ko lang lahat kung gusto ko yan. Kasi iba-iba naman ang ugali kailangan eh. Kaya ako, yung attitude ko to, nakuha ko to sa iba't ibang tao. Kaya pwede nyo maging pattern po ninyo hanggang magkaroon ka na ng sarili. But for now, ang DNA po ng Ascendra dapat, lahat po tayo meron dito, ang mga Ascenders. Clear po ba? Yes! Okay. Yun. Wow, magandang sign to. Sa C1 po tayo, itong C1 kasi dapat diba kinakandak po natin ang check-in and lead-off every Friday. Ngayon, ginawa na namin, every Wednesday, lagi po C1. Mag-iiba-iba lang po ang speaker, pero every Wednesday, C1 siya or mas tinatawag po natin siya as NOW. Ang NOW po is New Ascenders Orientation. Clear po ba tayo? Yes! Kaya, ang good news po, kasi nakita kong sign, tapos na po ako. Wala. Ay, meron pa. Anong reaction? Positive pa rin. Okay! Meron ba? Okay. Okay. What separate pilots from passenger? Meron pa pala. Okay. While passenger wait for direction, pilots set the course, while others hope for smooth sky, leaders aim for turbulence. Ibig sabihin, may mga iba nga dito na paano daw hindi ma-reject. Sabi ko, kung gusto mo wag ma-reject, huwag ka mag-recruit. Ang rejection kasi is normal. Bakit gusto nyong mawala sa inyo yung lahat ng naranasan ng lahat na naging successful na tao? Di ba dapat baliktad nga? Dapat ang gusto mo, mas marami kang rejection. Kaya ito, expect nyo, pagyaman nyo po, pupunta kayo ng office ng paulit-ulit, mapupuyat kayo minsan, magugutom kayo minsan, pero that's part. Kasi success in network marketing doesn't start with scripts or sales, it starts with a cockpit between your ears and your mind. Parang kanina, shift tayo. Masarap nung patapos na, di ba? Lalo nang sinabi kong tapos na. Lalo din ako kinilig ako sa ito tapos na makakapagkape na. Meron pa pala. Hindi sa magreklamo ka, hindi. Galingan na lang natin. Okay, yeah. Biro sa po. Okay. Totoo talaga. Okay. Hindi pa naman mabilis. 1, 2,
isa't kalahating oras pa lang yun. Mga 2 oras naman to eh. At least 30 minutes malamang kapasan. Small time altitude. Flying low when you're built on altitude. Ano ang point ko? We are created in the image and likeness ng Panginoon. Ibig sabihin, napakagaling ng bawat isa sa atin. Gaano tayo kagaling? Pag may sunog, tayo magbuhat ng rek. Nang mag-isa ka. Pagkatapos ng sunog, 4 na kayo nagbabalik ng rek. Alam natin lahat na may tinatawag na adrenaline. Never in your mind, what if kaya mong i-on off ang adrenaline? Walang-wala kang pera. Nung may na-aksidente, nagkakapera ka. Walang-wala kang pera. Nung may sale sa mall, nagkakapera ka. Nung mag-birthday ka, nagkakapera ka. Ang tawag doon, adrenaline. Now, ang point ko, hindi ka nandyan kasi mahirap ka. Nandyan ka kasi mahirap kang mag-isip. Hanggang kailan kayo tagapalakpak? Sa matatagal na sa industriya, kailan mo isusumpa na lagi kang tagapalakpak? Ayaw mo ba na ikaw naman ang papalakpakan? Ayaw mo ba na ikaw naman nagpapakita ng results? It's all in your mind. Una ako na-recruit sa network marketing, sabi ko dun sa top 1, sa utak ko lang naman. Ang tagal na yung top 1, ilang taon na, may tatalo na sa'yo, ako yun. And true enough, sa history ng network marketing, pinakaputok, hindi naman po sa pagtataas ng upuan at pagyayabang, kung may pinakaputok at pinakamaingay na pangalan for more than a decade na walang ibang yun kung hindi yung nasa harapan nyo. Kasi hindi ako small time mag-isip. Lagi tinuturo sa atin, itong mangangarap ka rin lang naman, bakit maliit pa? Bakit pa hindi mo lakihan ng sobra? Nahihirapan yung malaki ang pangarap, nahihirapan din naman yung maliit ang pangarap. Kung pareho pa rin lang naman mahihirapan, eh bakit hindi pa doon sa sobrang laking resulta? Kaya sa akin, starting right now, sana pangarapin nyo yung resulta nyo sa buong buhay nyo, maging resulta nyo dito sa Ascendra sa loob ng 1 taon lang. Kaya ko ba yun? Kaya dapat, yung galaw, pang top earner, yung isip, pang top earner, yung amoy, pang top earner, yung forma, pang top earner. Clear po ba tayo? Yes! Kung mo kinakain, hindi kailangan mamahalin. Ang importante, masaya kang kumakain. Habang kinakain mo yan, yayaman ako, mayaman ako. Dapat gano'n. Ramdam nyo po dapat yan. Kahit ulam mo tuyo, parang lechon. Ang paningin mo dyan. Di ba? Okay, small time. Number 2, procrastination. Kung kaya nyong gawin ng 5 minuto, gawin nyo, huwag kayo mag-isip. Ilang beses mo nang plinanong lilinisan yung kwarto mo, umabot ka na ng buwan, wala ka pang nalilinisan. Ipupusta kung nilinisan mo, hindi yan aabutan ng 30 minutes ang linisan ng kwarto mo. Kung kaya lang naman gawin ngayon, bakit kailangan pang ipagpabukas? Clear po ba tayo? Yes! Pag nagaganito ka, yung downline ko, nagpapadala ng produkto, bukas na lang, nakakapagod. Hindi ka align. Kasi gusto mo magbukas pa yung pangarap mo. Bakit hindi mo binibigay sa downline mo? Kasi ayaw pang magkaroon ng resulta. Kaya ang point ko, kung ano kayang gawin, tapusin na agad. Kung mas madali, mas better. Clear po ba tayo? Yes. Okay. Number 3. Reinventing the wheel. Okay to pag top earners na kayo. Okay to pag malaking-malaki na result. Pero as of now, I do suggest, sundin nyo lang muna kung anong pinapagawa sa inyo sa Ascendra. Sundin kung meron ang grupo nyo, sundin nyo lang yun. Pag nagsisimula kayo, don't ever mag-reinvent ang wheel. That will be your downfall. Hindi nyo pa trabaho yan. Ang trabaho nyo lang, sundin lahat ng pinapagawa sa inyo. Kung pinagbibenta ka, magbenta ka. Pinag-online ka, mag-online ka. Pinapagawa ka ng video, mag-video ka. Kung ano ang inuutos sa inyo ng mga apply nyo, sundin nyo muna kasi dinidevelop pa lang po kayo. Pero kung malalaki na kayong grupo, matagal na sa industriya at meron, you can already reinvent your wheel. Pero as start, pakiusap mo muna, huwag niyong komplikado. Huwag niyong gawin yung hindi niyo pa trabaho. Clear? Yes. Okay. Number 4, low self-worth.
ito yung, kung ito kasi ang nangyari sa inyo ng kabataan nyo, I do understand na minsan sabi ng magulang mo, anak may bisita, pasok ka sa kwarto, huwag ka munang lumabas. Nakakabagsak ng self-worth yun eh. Kasi bakit ako hindi haharap? Tama? May mga ganun eh. You cannot also blame your parents kasi pag nag-blame kayo, hindi ko kayo alay. You need to understand your parents, they're also first time na maging parents. Kaya kung ano man ang sama nyo ng loob sa kanila, pwede po ba starting ngayon, putulin nyo na? Yes. Tingnan nyo gaano nila kayo kamahal. Tingnan nyo paano kayo nila inalagaan. Tingnan nyo paano dumating sa point na even sa pinagdadaan nila and yet, andyan pa rin sila para sa inyo. Ang lahat ng magulang natin, minahal nila tayo sa perfect pagmamahal na alam nila. Na maybe for us, hindi tama, pero para sa kanila yun ang perfect. Kaya tanggalin natin po yun for us na magkaroon ng mataas na self-worth. Maganda po kayo. Walang tao pangit. Di ba sabi ko nga, parang kung sa lahat ng magkakaibigan, ikaw yung pinakapangit, magpalit ka ng kaibigan. Maghanap ka ng kaibigan na mas mga pangit sa'yo. Para darating ang time, sa magkakaibigan na yun, yan yung pinakamaganda. Di ba? Naging maganda ka na. Walang pangit na tao, malamang mali ka lang ng market. Kung hindi ka nagugustuhan ng kapwa mo Pilipino, sigurado ko, panalo kapag sa corner. Tama? Kaya walang pangit na tao, mali ka lang ng market. Okay, now ang bottom line po dito, we are all beautiful and handsome in our own way. Kaya ka nalulungkot kasi kinukumpara mo yung sarili mo sa ibang tao. Malamang maybe matagal ang resulta mo, what if pagdating naman pala sa dulo, ikaw yung pinakamalaki. Yes. Kaya you have your own story, you have your own chapter. Be inspired sa resulta ng iba, pero wag ka naman maiinggit sa nangyayari sa kanila. Darating at darating ang time mo. Hindi man sabay-sabay yung resulta, hindi man lahat resulta ng mga ganitong oras, pero end of the day, pag naniwala ka at naging alay ka, sigurado ko darating at darating ang pwede. Clear ba tayo? Kung lagi ka pong naloloko ng iba't ibang mga karelasyon mo, ang tinuturo ko sa'yo, yung hinahanap mong pagmamahal sa kanila, ang tinuturuan ka na, ikaw kasi mahalin mo muna sa sarili mo. We are a reflection of what we are inside. Kaya hindi ka minamahal ng mga taong yun kasi ikaw nga mismo hindi mo mahal sa sarili mo. Kasi minsan, mamahalin mo siya para mahalin niya ako. Mali. Mahalin mo sarili mo at para mahalin mo siya ng katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Huwag natin hanapin sa iba yung gusto natin sa sarili natin. Ang gagawa nun, tayo at tayo at tayo lang. Clear po ba? Yes. Sinong unang magla-like ng post mo? Ako. Sinong maniniwalang magaling ka? Ako. Sinong magsasabi sa'yo na darating ang time niya, yaman ka ng sobra-sobra? Ako. Sino ang pinaka-fans club mo na number 1? Ako. Yun po yung love niyo po ba sarili niyo? Yes! Kaya huwag niyo pong expect sa ibang tao kasi ikaw naluluwa. Kasi lahat tayo, we are beautiful, we are handsome. Yes! Huwag niyo pong i-downgrade ang sarili niyo kung nakukumpara kasi ibang tao kasi hindi mo fault yun eh. Ikaw ang pinaka-dapat may obligasyon sa sarili mo. Clear po ba tayo? Yes! Okay, number 5. False expectation. Expecting smooth skies with no turbulence. Hindi ka papalakpakan kung madali dinadaanan mo. Ang tao, we are a cruel na creation sa earth na to. Hindi natin pinapalakpakan ng madali. Ang pinapalakpakan natin yung mahihirap. Kaya expect, if you really want na maging magaling sa ganitong industriya, marami ka talagang dadaanan. Pero tip ko na lang sa inyo, just like what happened to us, we're expecting tapos na, hindi pa pala. Ngiti ka na lang at galingan mo lalo. Kasi nandiyan na eh, umulan na rin naman, nabasahan na rin naman, maligo pa ng masaya ka. Ito natin na ulan, kasi ulan. Enjoyin mo, nandyan ka na eh. Clear? Number 6. Money first mindset.
Ito again, sabi ko nga, you need to be a problem solver. Tulong muna, support muna, galingan mo muna. Sa mundo natin, you will never be paid if hindi ka magaling sa ginagawa mo. Kaya huwag kang hindi ba ako apply kumikita? Marunong ka ba mag-invite? Hindi, nahihiya ako. Wala. Tandaan mo ito na lang. Nung dati nakuha namin si Bambo, imagine mo kay Bambo, 1 million, 5 kanta. Kay Parokya, 5 kanta, 2 million. Sabi ko, grabe yung mga taong ko, di ba si Bambo ganun lang. Tapos sabi ko, 1 million. Tapos tayo pag mag-video okay, naguhulog pa tayo 5 piso para lang kumanta. Because they're good on what they're doing. Kaya don't ever expect na you will be paid sa ganitong industriya kung hindi ka marunong. Magaling ka dapat mag-talk, magaling ka mag-recruit, magaling ka mag-invite, magaling ka dapat sa lahat ng aspeto. If you are that, money will follow. Clear? Yes. Kaya pag hindi ka pa kumikita ng malaki, ibig sabihin, may mga dapat pa i-improve sa'yo. Okay? Number 7, listening to dream stealers. Ito yung the flight hijackers. Ibig sabihin, bago ka makinig sa isang tao, tingnan mo muna buhay nila. Ang tanong, gusto ko ba buhay nito? Ayaw, huwag ka pong makinig. Kasi minsan nakikinig tayo kahit kanino. Yung taong yun, nanungutang pa sa'yo. Yung taong yun, wala pang pera, tapos makikinig ka. Di ano mangyayari? Di dalawa na kayo. Kaya sa akin, makinig ka lang dun sa tao na mamumotivate kayo. Clear po ba? Yes. Okay, number 8. Taking too much baggage. Hindi nyo po problema ang buong mundo. Huwag naman po kayo maging superhero na feeling mo ikaw ang susolusyon ng problema ng kamag-anak, ng kaibigan, ng magulang, ng lahat. You have your own story, you have your own problem. Huwag mo muna pakialaman yung karma ng ibang tao. May iba na ito problema ko. Ang sagutin mo na lang, pare, pasensya ka na, love kita, pero yung karma mo, sa'yo yan, hindi ko muna magpapagyan. Clear po ba tayo? Yes! Hindi lahat ng tulong nakakatulong. Yes! Tama? Kaya, hindi nyo po, huwag kayong madadala sa mga konsensya. Nag-ascendra ka lang, nagbago ka na. Ang sagot, thank you, at least napansin mo. Kasi gusto ko na talagang magbago sa buhay ko. Tapos, bakit mo i-deny ang change? Yun naman talaga pangarap mo. Kumita ka lang, hindi ka na nanlilibre. Hindi naman ako bumataw para manglibre. Tama eh. Diba? Hindi niyo obligasyon ng ibang tao, obligasyon nila sarili nila. Mas magiging magandang mundo natin if you're going to be responsible enough. Sabi ko nga, gusto natin magbago ang politiko. Hindi magbabago ang politiko hanggang hindi magbabago ang butante. Tayo ang may kasalanan, bakit nauupo pa rin yan ng mga taong yan? Ayaw mo ng corrupt, ikaw mismo. Huwag tayo dyan maliit, doon tayo malaki. Galit ka sa ghost project. Nung estudyante ka, may ghost project ka rin. Tama, may 100, may project. Tama? Magsisimula yun sa pinakamaliit na grupo. Bahay. Kaya nga, if we're going to change, kailangan natin magbago pare-pareho. Baguhin natin ang industry, baguhin natin ang Pilipinas. Make it in a small own ways. Clear po ba tayo? Yes. Okay, yes. Tapos na. Okay. Number 9, resisting and abusing your SP. Apply, palibre. Apply, pasakay. Apply, pabuhat ng baggage sa Prada. Tinawag mo pang apply niyan. Ang apply ng mentor nyo, you need to love them kasi isa sila sa nagtiwala sa'yo sa panahon na minsan nawala nang nagtiwala sa'yo. You need to love your mentor kasi kadalasan iisa lang yan. Hulog yun ang langit. Siya ang naging way kung nasaan ka man ngayon. Kaya sana mas maganda, ikaw dapat ang nagyayaya dyan makidate. Hindi laging apply palibre, apply palibre. Hindi po ganun eh.
Kasi hindi magiging maganda ang relationship nyo kung one-sided. Mas ma-healthy ka nga, di ba sabi ko kanina, mas enjoy ang mag-send ka na ng ganito. Pag nagre-react ang audience, pagsalitan mo kasi ko kahit 5 oras, basta maganda ng reaction nyo, tuloy-tuloy tayo eh. Yes. Pero subukan mo magsasalita, grabe ng effort mo yung audience, di ba parang... ang hirap eh. Di ba? Kaya, in a relationship, it always takes two to tango. Both giving and receiving, giving and receiving. Mas malala ang obligasyon ng upline kasi ilan kayo, gaano kalaki ang nire-receive niya ng mga problema. Iilan lang din kayo. Kaya para sa akin, you should learn to love, respect, and talagang dapat iparamdam mo rin sa upline mo na lalo siyang ganahan maging upline. Kaya po ba? Or SB? Okay, lastly, sana, fear of rejection. Ito yung sinasabi ko na hindi po pwede na matatakot ka dito na lahat ng top earners, lahat ng magagaling, marami silang nito. Paano nyo malalaman na magaling ka na at pang top earner ka na? Hindi na kayo nasasaktan ng rejection. Present, ayaw, okay. Present, ayaw, okay. Present, ayaw, okay. Ang baguhan na present, ayaw mo. Wala, ayaw mo. Bakit ayaw niyo? Ikuwento ko, ayaw niyo. Ang tagal ng proseso. Kung ayaw, lalo mo si Paagad, lalo mong galing. Sabi ko, kapag nandun ka sa negative state, itawin mo agad na maging positive ka. Ako may mga dayak po ako niyan. Ang hack ko dati, kasi ngayon kaya ko mag-shift ng emotion. Nang gano'n, agalitan kita, tapos maya masaya ako dito, kaya mag-shift ng gano'n na yan. Noon, ang sikreto ko, pagkagising ko down na down ako, alam mo yung gising parang piling mo malas yung araw mo. Ginagawa ko niya, natutulog ulit ako. Tulog ulit ako 20 minutes, pagkagising ko, tapos na yung malas, swerte na to. Inaha ko yung sarili ko na pinapaniwala ko na natatapos. Kaya ganun din ang mga pwede nyo pong gawin na pag dapat meron ka ng mga ritual na once na down ka, paano mo i-share. Isa pang sikreto, maghanap ka ng gamit na kakaiba. Yung bihira mo makita, example, triangle na square. Hanap ka ng ganon. Maliit lang, ibulsa mo lagi. Tuwing may magandang nangyayari sa'yo, titingnan mo siya. May nag-join sa'yo, tingnan mo siya. Nakita mo yung crush mo, tingnan mo siya. Nalibre ka ng pagkain, tingnan mo siya. Mag-download ka ng memory dun sa gamit na yon ng lahat positive. Pag down na down ka, tingnan mo lang yon, shift ka sa positive. Kasi ang marirecall mo dun yan, lahat ng magaganda at masasayang nangyayari sa'yo. Diba? Yung layman sir, para maintindihan mo, may joker kang kaibigan, malayo pa lang, pagkita mo, ngumingiti ka na eh. Joker. Balik na rin natin, yung mga madadrama, malayo pa lang, ala, nakita ko malas na diba kasi yung memory mo sa kanya, gano'n na eh. Kaya, i-shift nyo yun, ayusin nyo bulat, kasi kaya yung i-shift yung happy moment mo sa isang meron. Pwede kang maging masaya araw-araw, yan ang totoo. Ang happiness kasi natin, binibis natin sa external. Pag empleyado ka, kailan ka masaya? Pag may sweldo, kailan ka malungkot? Pag wala. Kailan ka masaya? Pag walang pasok. Kailan ka malungkot? Pag may pasok. Ibig sabihin na sa external eh. What if internal? Kailan ka masaya? Pag gusto ko. Kailan ka malungkot? Pag gusto ko. Tinatanong ako ng iba, apay nagdadrama pa sa oo, tao ko eh. Kaya lang, mga 5 minutes lang. Nagdadrama ko, lungkot, mong grabe. Sige, tama na. Ano na ako. Ganyan, magdrama minsan pag inabot ako ng topak. Sino maabahan mga 5 minuto after ng shift na naman ng emosyon? Kasi, ang corny. Ang corny yung madrama. Hindi ko maintindihan bakit gusto nyo sa ganyan na pakiramdam. Tip din. Huwag kayong magkwento ng problema nyo. Ang problema sinusolusyonan, hindi kinukwento. Kasi pag kinukwento nyo ang problema, lalo hindi nyo sumasasolve. Kinento ko yung problema ko, ang galing makinig. Problema ako, pare, pare, grabe ka. Umiyak. Ang sarap niya kakwentuhan. Pustahan tayo, ayaw ko masolve agad problema ko. Para tayong punta ko sa kanya, masarap pakiramdam ko habang naglalabas ako ng problema. Ending, wala pa rin nasusolusyonan. Kaya pakiusap, huwag kayo maglabas ng problema, lalo na yung taong yun, wala naman maigagawang solusyon. Naghahanap ka lang ng kadamay. Ginawawa mo ba yung tao, imbis wala naman sanang problema, nagka-problema ka. Kaya lang, may balik din sa'yo.
Kasi nagtatapon ka, law of karma, anong itapon mo? Babalik. Eh, nagtapon ako ng negative, ano yung expect mo? Ang karma na alam ko minsan mabilis, minsan matagal, pero 100% babalik yan. Kaya magtanim na po kayo ng maayos, magtanim. Ako, try to imagine this. Nag-network ako before, tumutulong ako cross lines, pag-iba po pa niya, kahit sino tinutulungan ko, ginagastos ko, nililibre ko, even, kasi talagang, tinutuloy ko na parang downline ko. Minsan hindi ako nag-iisip ng kapalit. Nag-vlog ako na mas magastos pa ang vlogging ko kaysa sa pera kinikita ko sa vlogging. Pero tinutuloy-tuloy ko kasi ang dami kong na-inspire. May mga ibang gusto nang magpakamatay, yung nakausap ko, nagbago yung mindset nila. Ang daming ganun eh. Tapos tulong ng tulong ng tulong. Hindi ko inisip yung harvest period o balik sa akin. Kasi for me, sabi ko, okay naman ako Lord. Sabi ko, maayos naman buhay ko, nakakain naman ng tama, maganda naman pamilya namin. What more I could ask for? Kumbaga, hindi ko naman kailangan ng sobrang daming pera. Hindi naman ako kakain ng manok panabong kasi mayaman na ako. Diba? Para maging mahal lang yung manok panabong inuulam mo. Ngayon, ano tawag yan? Nung nagtayo tayo ng Ascendra, yun ang naging harvest period. Ang daming sumama, ang dami lalo yung mga closest leaders ko na nakakaiyak nung umpisa kasi magkano nga kinikita nila. They're earning a lot and yet they choose na sumama sa akin without anything. Wala akong in-offer, wala akong inano. Ang daming mga from different networking companies. Ito yung harvest. Kaya magtanim po kayo ng maganda kasi hindi nyo alam, sabi ko nga, pag nagdadasal kayo, huwag kayong magdasal na, Lord, sana makuha ko yung gusto ko. Ang idasal mo, Lord, sana once na binigay mo na yung blessing na yun, handa ko. Kasi pag binigyan ka po ng blessing, hindi naman po yan kagaktak lang. Buhos po yan ng sobra-sobra. Kaya make it sure na ready po kayo para lalo maging blessed ang buhay nyo, lalo kayo mas maging masaya, at lalo mas maging okay ang buhay ng pamilya mo. Okay po ba yun? And oy, mga ganitong may mga message na magandang sana. Okay. Basahin nyo ulit. 1, 2, 3, go! Victory is found in us, its program on the ground. In short, sabi ko nga palagi, it will always start from within. Kung anong gusto nyo makita nyo outside, magsisimula dito. Gusto nyo magkaroon ng abundant life, magsisimula dito. Gusto nyo ng punong-puno ng pagmamahal, magsisimula po dito. Clear po ba tayo? Yes! Okay. Oh. Mawakan pa ba to? Ayun. Ay! Pero okay, tatlo na lang. Tatlo. Huwag na natin matagalin. Okay, go! 3 pilot pitfall. The roof is rough. Pinakasimple, may ilan to. Naalala ko din. Ang pinaka-bottom line, don't stop in free flight. Nasimulan nyo na mag-Ascendra, ituloy-tuloy nyo na. Hindi ka na rin lang naman, I know may pagdadaanan ka na adjustment. Ang adjustment is equivalent na mahirap. Pero yung mahirap, pag natutunan mo, magiging madali pa rin yan. Kaya in short, ituloy-tuloy mo lang habang nagsisimula ka dito kasi lahat ng nakita mo top earner, tinuloy-tuloy lang nila. Number 2. The complacency trap. O, di ba? Tama ko. Ito lang, ito ang tandaan nyo. Okay. Dulo, alam nga naman ang aeroplano nasa ere na, tumigil. Di ba tumigil? Bagsak siya. Naging member ka na, nakapagbenta ka na. Di ba hindi mo pa ituloy-tuloy? Naranasan mong nag-check-in, bakit hindi mo ranasin mag-check-in ng weekly? Naranasan mong kumita ng 10,000, ba't hindi mo ranasan mag-50,000, mag-100,000? Naranasan mo na rin naman mag-travel nung nag-Ascendra ka, maybe nakakarating ka kung saan dito sa Metro Manila, ba't hindi mo naman ikutin yung buong Pilipinas? Nakaikot ka naman sa buong Pilipinas, bakit hindi mo naman ikutin ang Asia? Nakaikot ka naman sa Asia, ba't hindi mo ikutin ang Middle East, ang Europe, ang Amerika? Clear po ba tayo? Yes! And number 3, the attrition trap.
Don't stop in turbulence. Bottom line, dito sa tatlong pitfall, ang pinaka-meron kayong iisipin, Don't stop. Don't stop. don't stop. Okay. Kaya pinakamadali, ito, famous line to ng upline ko. Ibabanggitin ko lang po siya. Sinabi niya, tuloy, tuloy ka lang. Clear po ba tayo? Wala na, wala na. Parang pa yan. Ayaw mo. Ah! Okay, alam niyo na ha? 1, 2, 3, go! But one thing will determine Okay, palakpakan natin sa sarili natin. Nakadalawa man tayong expectation na matatapos na. Pero since tinuloy-tuloy natin, ano nangyari? Tapos na po tayo. Thank you, Lord!